Nalinis natin yung pinaka cock natin dito sa glass. Tapos dito dito hindi ganong nabasa yung side na ito, pero yung area dito banda, dito yung medyo nagkaroon ng malala na basa yung kanyang glass, saka yung sa kanto ng glass natin. Kaya kahit nalinis na natin siya, nagpo-protect pa rin siya. So dahil dito sa side na to medyo malala ang basa, nag-remove tayo ng mga resistor dito. Yan, nag-remove tayo ng mga resistor. Yung dito sa kabila hindi pa natin tinanggal. So bali ito lang muna yung tinanggal natin. At napansin natin kaagad, nagkaroon na siya ng display. Yun o. Nagkaroon siya ng display, pero pansin ko dito magaspang yung dito sa dulo. Pag ganitong magaspang, kailangan lang dyan, i-modify mo yung clock signal dyan. Lahat ng clock signal pagsama-samahin, tapos short sa ground, o di kaya susuplayan ng 12 volts or 15 volts. So depende kung saan siya titino. So gagawin natin dyan, hahanapin natin dito yung mga clock signal natin, tapos kukunin natin dito dahil wala naman siya data dito. Wala siyang data dito kung saan dyan banda yung clock signal natin, kaya kakapain natin. So dito malalaman naman natin dito yung clock signal natin, dahil madalas ang clock signal natin ay dito sa dulo. Ito yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bali 8 na ito. So mas okay na rin kung dito tayo maglagay ng jumper sa 8 pin dito sa dulo. Ganito din sa kabila yan. Yan, ganun din sa kabila yan, 8 pin din yan dito. Yan, magkakasama din yung 8 na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So itong dalawa na magkahiwalay ito, maaari ito yung ating swapping voltage. Pero mas maganda magsukat pa rin tayo para maiwasan natin yung may sama tayong ibang supply sa ating iso-short na clock signal. Okay? So gagawin natin yan. Yan yung susunod nating step. Pagsamasamahin natin lahat ng clock signal, tapos i-short natin sa ground, o di kaya lagyan natin ng supply para kuminis yung screen. Yan o, magaspang siya. Pero pansin natin o, nagka-display na siya. Okay, so wala namang guhit. Hindi naman siya nagkaroon ng guhit kahit na nabasa yung ating cough dahil doon sa liquid na nanggaling sa pusa. Okay, so ito na. Yan. Pansin natin, pinagsama na natin lahat ng clock signal, yung 8 dito na magkadikit-dikit. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, yung 8 na signal na yan. Yan yung ating CKB. Tapos sinort natin sa ground. Pinagsama natin lahat. So ngayon yung display niyan ay yan na, makinis na siya. Hindi na siya dito magaspang. Tingnan natin pag lumabas na yung display. Okay, so pansin natin yan yung bilog diba? Hindi na siya magaspang. Yan, wala na siyang gaspang dyan Okay, fine na. Fine na yung screen natin, hindi na magaspang. So nakuha pa ito sa repair. Yan, okay. So yun lang ginawa natin dyan. Nilinis lang natin kasi ang pinagmulan ng problema nito, nahian siya ng alaga nila. So nabasa yung dito sa area na ito, kaya na-damage yung ating signal dito. Tapos kailangan natin i-remove yung mga resistor dito para may open natin yung clock signal, para hindi na papasok yung supply dito sa side na ito. Dahil pag pinasukan ng supply ng clock signal natin yung side na ito, nasisira yung supply natin. Kumbaga nagpo-protect siya. Kaya kailangan i-open circuit natin, tapos yung supply na may pumapasok kasing supply yan dito na nanggagaling sa kabila. Kaya nakakapasok siya dito. Ngayon, pag napasukan ulit ng supply ito, mapapansin natin yung ibang circuito may supply, yung iba wala. So mangyayari niyan, gagaspang yung signal dyan, gagaspang yung lines dyan, dahil hindi normal yung supply na pumapasok, hindi pantay. Kaya gagawin natin dyan, pagsamahin lang lahat natin yung circuito ng clock signal niya, tapos i-short natin sa ground para lahat ng circuito ng clock signal niya pantay yung supply, or lahat walang supply.
Kaya yung display magno-normal. Pero pag ang nangyari naman sa kanya, pinagsama natin tapos sinort natin sa ground, ang display niya mag-iba, ibig sabihin nun hindi match. Kailangan may supply siya. Kaya gagawin natin, lahat ng clock signal pagsamahin tapos lalagyan ng supply na 12 volts, 15 volts, 5 volts, depende kung ilang volts yung kailangan ng clock signal natin para pumantay yung display niya sa kabilang side. So ganun ang ginagawa natin diyan pag modify para ma-normal yung supply, para ma-normal ang display niya at hindi na siya gagaspang. So ayan na siya, oh. Ayan, oh. Pansin natin, oh. Clear na siya. Okay. So hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video, extreme na 43 inch nagpo-protect yung DC to DC.